Tinawagan ako ng asawa ko na nagpapanik noong Biyernes ng umaga, hinihiling sa akin na umuwi. Iniwan ko ang negosyo ng pamilya na iniwan ng tatay ko sa akin at sa kapatid ko, at nagmadaling umuwi, nakakaramdam ng isang bagay na seryoso. Si Beth, isang stay-at-home mom, ay hindi ako ginagambala sa trabaho maliban kung ito ay apurado. Nag-alala ako na may nangyari sa isa sa aming mga teenager na anak na babae sa paaralan, marahil isang sports injury, dahil sila ay napaka-athletic. Ang aking mga anak na babae ay nangangahulugan ng mundo sa akin, parehong lumalaki sa magagandang mga babaeng tulad ng kanilang ina. Kami ay nagpapatakbo ng pinakamalaking kumpanya ng kuryente sa estado. Pinamahalaan ko ang commercial side, habang pinangasiwaan ng kapatid ko ang residential. Nadouble namin ang aming volume bawat taon sa nakalipas na 6 na taon, na nagpapasaya sa aming ina. Noong nakaraang taon, kumita kami ng $5 milyon sa unang pagkakataon sa 50 taong kasaysayan ng kumpanya. Simula ng pagkamatay ng aming ama, ginawa namin itong isang napakamatagumpay na negosyo, na ngayon ay nagkakahalaga ng $20 milyon. Ang aking ina, na siyang mayoryang shareholder pa rin na may 52%, ay ginawang presidente si John, at ang aking kapatid at ako ay nagmamay-ari ng 24% bawat isa. Pagkatapos mamatay ang aming ama, ipinagkatiwala sa akin ng aking ina ang kanyang mga personal na pamumuhunan, na agresibo kong pinamahalaan kasama ng kanyang broker, na nagbubunga ng magagandang resulta. Pagdating ko sa bahay, ang mga movers ay nag-iimpake ng aming mga gamit. Si Beth, na nakatayo sa tabi ng kanyang bagong kotse na binili ko sa kanya, ay ipinaalam sa akin na siya ay aalis na para sa kabutihan. Ang aming mga anak na babae ay lumipat na, nang hindi ko nalalaman. Inabutan niya ako ng divorce papers na nagsasabi na siya ay nawalan ng pag-ibig at may iba. Umalis siya bigla, tinatapos ang aming 17 taong pagsasama ng malamig, nang walang anumang paliwanag o pagkakataong talakayin ito sa aming mga anak na babae. Hinala ko na may nakilala siya online, ngunit mabilis kong napagtanto na ito ay lokal. Tinanong ko ang mga movers para sa delivery address at nagulat ako na makilala ito. Binigyan ko ng tip ang driver, hiniling sa kanya na i-lock, at huminto para beripikahin ang address. Ang nakita ko ay sumire sa aking buhay. Iniwan ako ni Beth para sa isang taong kilalang-kilala naming dalawa. Ang pagtataksil na ito ay nakakapanlumo, mas pinalala pa kung sino ang kanyang iniiwan sa akin. Si Beth, ang kanyang kapatid, at ako ay hindi mapaghihiwalay sa aming kabataan, bagaman kami ay nagkahiwalay habang kami ay lumalaki. Ang kanyang kapatid, na ngayon ay isang Marine, ay nanatiling isang mabuting kaibigan, na pinananatili ang moralidad at mga prinsipyo ng kanyang paglaki. Sa pag-boom ng negosyo ng aking ama, ginugol ko ang karamihan sa aking libreng oras sa pagtulong. Minsan, nakakatanggap ako ng stock para sa mga paparating na trabaho. Tinanong ko kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang pangalan para sa negosyo. Sabi niya, ang Tate & Sons ay ginagamit na madalas na nabibigo. Ang parish, ang apelyido ng iyong ina, ay nagdaragdag ng espiritualidad. Ang aking nakatatandang kapatid na si John, 3 taon ang tanda sa akin, ay madalas akong isama kapag naghahatid ng mga materyales. Siya ay binabayaran, ngunit ginamit ko ang oras upang matuto. Pagkatapos ng 10 baitang, nagsimula ako ng isang apprenticeship upang kumita ng aking electrical license, habang patuloy ang aking edukasyon online. Nagtapos ako ng high school bago tapusin ang aking apprenticeship at nagsimula ng isang business management degree, na nakatulong na palawakin ang aming negosyo. Natutunan ni John ang negosyo sa pamamagitan ng paggawa ng bawat trabaho at nakakuha ng ilang masamang gawi sa daan. Nagsimula akong magbid sa maliliit na commercial contracts, tinatapos ang mga ito sa ilalim ng budget at nakakatipid ng pera sa mga customer. Ang paglago na ito sa pamamagitan ng word of mouth ay lumampas sa aming mga inaasahan. Sinabi ng aking ama na ako ang utak ng kumpanya, si John ang brawn, at parehong mahalaga para sa tagumpay.
Sa edad na 20, na naninirahan ng mag-isa, tinawagan ako ni John na lasing, na nangangailangan ng sakay mula sa isang wild party. Pinuntahan ko siya at natagpuan ko si Beth na nangangailangan din ng sakay. Mahigpit ang kanyang ama, at natatakot siya sa kanyang reaksyon kung hindi siya makauwi. Si Beth, na ngayon ay 17 at nakamamangha, ay naging isang magandang dalaga na may nakabibighaning asul na mga mata at isang nakakabighaning ngiti. Pumayag ako na ihatid siya pauwi. Nakahinga ng maluwag ang kanyang ama na makita ko sa halip na ang kanyang date, na nagsasabi, "Beth, dapat sinabi mo sa akin na si James ang iyong date." Pagkalipas ng 1 linggo, natagpuan ako ni Beth sa tindahan ng aking ama, na hinihiling sa akin na samahan siya sa kanyang senior prom. Pumayag ako pagkatapos makuha ang pahintulot ng kanyang ama. Nang gabing iyon, nagpa siya. Kaming maging eksklesibo, na nagmamarka ng simula ng aming relasyon. Ngayon ito ay nagtatapos. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating ako sa aming opisina na galit at determinado. Pumunta ako sa opisina ni John. Nakasara ang kanyang pinto, at sinabi ng kanyang receptionist na siya ay nasa isang seryosong personal na tawag at nilock ang pinto para sa privacy. "Mary," sabi ko, "pumasok ka sa opisina ng kapatid ko kasama ko. Kailangan ko na saksihan mo ang sasabihin ko." Nakita ni Mary ang galit sa aking mukha at alam niyang seryoso ito. "Siyempre," sagot niya. Pagkatapos ay sinipa ko ang pinto, bumulagta. Nagulat si John at mabilis na tinapos ang kanyang tawag, binibigyan ako ng kanyang buong atensyon. "Kailangan mong ipa-appraise ang negosyong ito at bilhin ang aking shares bago matapos ang aking divorce. Naiintindihan mo ba yan, John?" Nagulat si Mary. Hindi pa niya ako naririnig na magtaas ng boses dati. "Ano ang tungkol dito, John?" tanong niya. Ibinigay sa akin ng mga movers ang bagong address ni Beth. "Nakita ko ang aking mga anak na babae doon," sabi ko. "Kasama ko siyang naninirahan hanggang makahanap siya ng lugar." Sagot ni John ng malamig, "Iyan ay kasinungalingan." Sabi ko, "Sinabi niya sa akin na lilipat siya kasama ang lalaking mahal niya at inabutan ako ng divorce papers." Namutla si John, hindi makapagsalita. Nagulat si Mary, na napagtanto na hindi naging tapat si John. "Gaano na kayo katagal na magkasintahan?" tanong ko. "Iyon ba ang mga hapon na tinakpan kita para makasama mo siya? Dapat akong magpa-test para sa mga STD, dahil sa mga babaeng nakasama mo." Mas lalong namutla si John. "Hindi ito ang oras o lugar para pag-usapan ito," sabi niya ng mahina. "Punyeta ka, hindi magkakaroon ng tamang oras para dito. Pumunta ka sa bangko o ipagbili ang negosyo. Tapos na tayo bilang magka-partner at magkapatid. James, dapat may ibang paraan. Kailangan ka namin," pakiusap ni John. "Maaari tayong mag-usap kapag mas kalmado ka." Sa sobrang galit, kinuha ko ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang aming ina, inilalagay ito sa speaker. "Ma, may masamang balita ako," sabi ko. "Ngayon ang huling araw ko." Nagbibitiw ako. Epektibo kaagad. "Kailangang bilhin ni John ang aking shares." "Ano?" sabi niya, nagulat. "Mahal mo ang negosyong iyan." "Anong nangyari?" tanungin mo si John. Wala siya sa kanyang opisina dahil lumilipat ang kanyang secret lover ngayong araw. Magpapakasal sila pagkatapos ng kanyang divorce. Maaari mong bisitahin at makilala siya. Ibinaba ko ang telepono. Galit na galit si John, ngunit hindi makapagsalita. Ipinagyabang niya ang kanyang bagong pag-ibig sa loob ng maraming buwan sa mga hapunan ng pamilya. "Mary, sumama ka sa akin sa aking opisina upang matiyak na hindi ako kukuha ng anumang pag-aari ng kumpanya. Gusto ko ng isang nilagdaang pahayag na ibinigay ko ang lahat ng mga susi at kinuha lamang ang mga personal na gamit." Mas lalong nagalit si John habang hayagan kong ipinapahayag ang aking kawalan ng tiwala sa kanya. Bago umalis, sabi ko, "Dapat ba akong lumakad paatras para hindi mo ako masaksak sa likod muli? Ang ginawa mo at ni Beth ay mas masahol pa kaysa kung binaril mo na lang ako." Bumalik kami sa aking opisina,
kung saan nagtatrabaho ang aking receptionist. Joanne, pumasok ka at saksihan mo ang mangyayari. Magpapasalamat si Mary na may isa pang saksi, sabi ko. James, anong nangyayari? Tanong ni Joanne. Nagbitiw ako dahil ninakaw ni John ang aking asawa at mga anak, sagot ko. Tinawagan ako pauwi para bigyan ng divorce papers. Ibinigay sa akin ng mga movers ang bagong address ni Beth, na naging kay John. Nagulat ang pareho naming pangmatagalang executive assistants. Ang mga kahanga-hangang babaeng ito ay naging aming suporta sa loob ng maraming taon, at labis ko silang iginagalang. Alista natin ang lahat ng kinukuha ni James at ang mga susi na ibinibigay niya sa amin, mungkahi ni Mary. Ita-type namin ito, sasaksihan ito, at gagawa ng 5 kopya. Si Joanne at ako ay kukuha ng 1 kopya pauwi para sa pag-iingat. Ang kanyang mungkahi ay nagpapakita ng kanilang tiwala sa presidente ng kumpanya. Pinagtataka ako kung ano pa ang itinatago ng aking kapatid. Umabot ng halos 1 oras para makumpleto. Tinawagan ko ang security para samahan ako palabas at beripikahin kung ano ang aking kinukuha. Pinanood ko habang inilalagay ng mga babae ang mga dagdag na kopya sa kanilang mga pataka. Nagmadaling lumabas si John nang hindi nagpapalem, umaasang maiwasan ang drama. Nakita ng lahat ang 2 nangungunang executive assistants na sinasamahan ako palabas, na may mga luha sa kanilang mga mata. Hinalikan ko sila sa pisngi at pinasalamatan sila para sa kanilang suporta. Lumabas ako, kinuha ang nag-iisang kahon mula sa security officer, at umalis. Pagkaalis ko, gusto ng lahat na malaman kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng mga babae kung ano ang kanilang alam. Binuksan ko ang aking trunk, itinapon ang kahon, at isinara ito. Sa aking pagdaan sa bayan, huminto ako sa isang real estate office at inilista ang bahay. Ibinigay ko sa representative ang cell number ng aking asawa, na sinasabi na kakailanganin niya ang kanyang pirma. Sinabi ko sa kanya na ang aking malapit ng maging ex ang magpapasya sa list price. Sa bahay, natagpuan ko lamang ang kanilang mga personal na gamit at ang mga kasangkapan sa silid tulugan ng aming mga anak na babae na kinuha. Pinatay ko ang aking cellphone. Binasa ko ang divorce papers. Ang mga dahilan ay emosyonal at mental na kalupitan. Hinihiling niya ang pangunahing kustodiya ng aming mga anak na babae, sina Bo at Bree, na nag-aalok sa akin ng supervised visitation minsan sa 1 buwan. Iniisip ni Beth na masyado akong mahigpit dahil hindi ko papayagan ang aming 13 at 15 taong gulang na anak na babae na makipag-date ng walang chaperone. Naramdaman niya na ang aking makalumang pananaw ay masyadong mahigpit para sa lipunan ngayon. Ikinatwiran ko na ayaw kong sirain ng aming mga anak na babae ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbubuntis sa paaralan. Gusto ko ang pinakamahusay para sa kanila, ngunit iniisip ni Beth na nasasaktan ng aking mga pananaw ang kanilang pag-unlad. Naramdaman niya na tinatrato ko ang aming mga anak na babae katulad ng pagtrato sa kanya ng kanyang ama, at nagrebelde siya laban sa kanya. Pupuntahan ni Beth ang aking lalamunan dahil sa aming magkaibang pananaw sa pagiging magulang. Nagbuhos ako ng isang malakas na inumin at sinubukang maghanap ng isang bagay sa TV upang ilihis ang aking pansin, ngunit nakakita lamang ng mga lipas na rerun. Malamang na nahimatay ako na lasing dahil nagising ako na may hangover sa sofa sa living room. Naligo ako, nag-ahit, at naghanda para sa araw. Pagkatapos ng almusal, ginawa ko ang aking karaniwang mga gawain tuwing Sabado ng umaga. Bandang 1 p.m., binuksan ko muli ang aking cellphone. Mayroon akong mga mensahe mula sa aking ina, kapatid, asawa, at mga anak na babae. Naniniwala ako na kasama ang aking mga anak na babae sa nangyayari at panig sa kanilang ina. Ang tanging mensahe na pinagkakatiwalaan ko ay mula sa aking ina, ang iba ay hindi mahalaga sa akin. Pinakinggan ko ang mga mensahe, pagkatapos ay binura ko ang mga ito. Sinabi ng mensahe ng aking asawa na maaari kaming umabot sa isang kasunduan kapag kumalma ako. Tinawagan ako ng real estate agent. Mr. Tate,
Sa wakas ay nagpakita ang iyong asawa ngayong umaga, ngunit hindi siya masaya, sabi ni Miss Waterston. Nagulat siya na isinasama mo ang mga kasangkapan sa bahay. Pagkatapos makita ang mga katulad na bahay, sumang-ayon siyang magdagdag ng $20,000 para sa mga kasangkapan sa bahay. Salamat sa update, sagot ko. Gusto kong maibenta ito ng mabilis dahil nagtataglay ito ng napakaraming alaala. Nasira siya, hindi inaasahan na gagawin mo ito, patuloy ni Miss Waterston. Tinanong ko siya, ano ang inaasahan mo? Iniwan mo siya para sa kanyang kapatid. Nagulat siya tungkol sa paghingi mo na bilhin ka mula sa kumpanya ng pamilya. Gusto ko lang lumayo sa kanila, sabi ko. Sa divorce, sinusubukan niyang kunin ang mga bata mula sa akin ng buo. Mukhang nagulat siya. Sinabi ko sa kanya, maaaring linlangin niya ang iba, ngunit alam ko kung paano mag-isip ang mga taong tulad niya. Miss Waterston, nag-ayos ako para sa isang magandang divorce lawyer. I text ko sa iyo ang kanyang mga detalye, sabi ko. Pinasalamatan ko siya at ibinaba ang telepono. Sa sandaling iyon, nakita ko ang kotse ng aking kapatid na si Connie na pumasok. Siguro napakahalaga para magmaneho ka kalahati sa buong estado, sabi ko. Nawasak si Mama nang makita niya si Beth at ang iyong mga anak na babae sa lugar ni John, sabi ni Connie. Hindi siya makapaniwala. Gaano nakatagal ito nangyayari? Tanong ko. Nalaman ni Mama kay Beth na ito ay halos 2 taon, sagot ni Connie. Paano ako naging bulag? Sabi ko. Bago tayo mag-usap ng higit pa, basahin mo ang divorce papers. Ipagtitimpla kita ng kape. Binasa ni Connie ang mga papeles, na napansin kung gaano kalaki ang labis-labis na lahat. Gusto ni Beth na mawala ka sa buhay ng iyong mga anak na babae, sabi ni Connie. Karamihan sa kanyang mga claim ay walang katuturan. Ayaw ni Mama na umalis ka sa negosyo ng pamilya, kaya gusto ni Mama na tanggapin ko ang pagiging cock at sisikaw ni John, tanong ko, na napansin ang pagkabigla ni Connie. Oh my God, sumpa ni Connie, na nagpagulat sa akin, dahil hindi siya gumagamit ng malaswang pananalita. Paano ko ito ipaliliwanag kay Mama? Tanong ni Connie. Hindi niya maiintindihan ang buong pagtataksil. Maaaring makita ni Mama ang infidelity at breakup, ngunit hindi kung bakit ako aalis sa kumpanya. Sabi ko, hindi ako maaaring manatili. Alam kong pinagtaksilan ng aking asawa at mga anak si John para lamang mapanatili ang pag-aproba ni Mama. Ang iyong asawa ay gumagawa ng mga deal sa negosyo. Maaari siyang makahanap ng isang mamimili para sa kumpanya. Iniwan ka ni John ng walang pagpipilian, kailangan mo siyang isulat sa iyong buhay. Sabi ni Connie, alam niya ang ginagawa niya, at sinadya iyon. Tinawagan ni Connie ang kanyang asawa, na nagpapaliwanag ng lahat. Nang ibinaba niya ang telepono, sabi niya, magkakaroon siya ng isang team na mag-a-appraise sa kumpanya sa Lunes. Kailangan kong kumbinsihin si Mama na ito ang pinakamahusay na solusyon. Kinuha ko ang huling 5 taon ng mga talaan ng pananalapi at ibinigay ko sa kanya. Kakailanganin ito ng iyong asawa, sabi ko. Paano sina Bo at Bree? Tanong ni Connie. Nasa kay Judge Donald McDonald iyan. Gusto ko si Dale Britton, ngunit abala siya sa isang malaking kaso. Ang kanyang abogado ay nagpipinta ng isang pangit na larawan, sabi ko. Nag-usap sandali sina Connie at ako bago siya umalis upang makipag-usap sa aming ina. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon, na-miss ang aking asawa sa tabi ko. Nagpa siya akong umalis sa bayan sa loob ng ilang araw pagkatapos makilala ang abogado, na nangangailangan ng espasyo upang mag-isip ng malinaw. Tumawag si Connie pagkatapos nilang magsalita ni Mama sa pastor. Sinabi niya na ang isa na nasaktan ng husto ay maaaring hindi na makalampas. Ang ginawa nila sa kanya ay kasuklam-suklam, ngunit karaniwan ngayon dahil ang pag-ibig at disenteng pag-uugali ay nawala ang kanilang halaga. Ang mga ito ay mga kasangkapan lamang upang manipulahin at kontrolin ang iba. Nagulat si Mama nang sabihin ng pastor na hindi si James ang unang nawasak ng pamilya at hindi siya ang huli.
Sumang-ayon si Mama na ibenta ang negosyo, paliwanag ni Connie, hindi dahil sa ginawa ni John, ngunit dahil alam niyang sisirain ito ni John kung wala ka. Gusto niyang malaman kung sino ang dapat humalili sa iyo. Naiintindihan ba niya na itinuturing kong patay na sa akin si John? Tanong ko. Oo, at bakit? Sagot ni Connie. Kinailangan kong ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagiging cop. Sumpa ni Mama na likidahin si Beth kung makita niya siyang muli. Sabihin kay Mama na italaga si Carl Robertson bilang presidente. Alam niya ang lahat ng ginagawa ko at mapipigilan si John na i-override siya. Mahalaga ito para makuha ang pinakamagandang presyo para sa kumpanya. Kailangang pababain ni Mama si John sa publiko, sabi ko. Dapat ba nating balon si John? Tanong ni Connie. Hindi. Kung hindi magawa ni Mama, dapat niyang italaga ka bilang CEO hanggang sa may benta ang kumpanya. Kailangan kong manatili sa labas nito upang maiwasan na ito ay gamitin laban sa akin sa divorce court. Sumang-ayon si Connie na tingnan sa kanyang asawa at kalaunan ay nag-text, ako ang bagong CEO. Ipapatupad ko ang iyong mga mungkahi bukas. Nagbabrunch ako nang tumawag si Beth. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko. Maaari ba tayong mag-usap? Tanong ni Beth. Hindi. Kung makipag-ugnayan sa akin muli kayo o ang iyong kasintahan, magsasampa ako ng maltreatment charges. Ang lahat ay maayos sa korte. Sabi ko. Kailangan nating pag-usapan sina Bo at Bree, sabi ni Beth. Walang dahilan para iwan mo ang negosyo ng pamilya ngayon. Aayusin natin ito sa korte, sabi niya. Walang dahilan para iwan mo ang negosyo ng pamilya ngayon, maaari nating ayusin ito sa korte, sabi niya. Sabi ko, humihiling ako ng paternity tests upang matukoy kung sila ay kay John o sa akin. Karapat-dapat tayong lahat sa katotohanan, at hindi ako babalik sa anumang bagay na may kinalaman dito. Napahiyaw si Beth, kanila ka, at alam mo iyan. Akala ko mayroon akong isang mapagmahal na asawa hanggang noong Biyernes. Nagkamali ako tungkol doon, kaya kailangan kong isaalang-alang na maaaring hindi rin ako ang kanilang ama. Maaaring dinadaya ako ni John sa loob ng maraming taon, sabi ko. Nagsimulang umiyak si Beth, ngunit ibinaba ko ang telepono. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aking dating assistant na si Joanne para sa payo mula sa kanyang asawa, si David, na dumaan sa isang mahirap na divorce. Dumating si David, binasa ang divorce petition, at ipinaliwanag ko ang lahat. Maglinaw tayo, sabi ni David. Hindi mo alam kung kailan nagsimula ang affair, maliban sa sabi-sabi. Oo, totoo yan, sabi ko. Sa korte, may katwiran kang humiling ng paternity tests dahil sa sitwasyon ng pamilya. Ang paraan ng iyong pagkatuklas ay nagpapahiwatig ng pangmatagalang panlilinlang. Kakailanganin ni Judge Donald McDonald ang biological proof bago gumawa ng anumang pagpapasya, sabi ni David. Mahigpit ba ang hukom na iyon? Tanong ko. Oo. Ang aking divorce ay tumagal ng 6 na buwan, ngunit ang kanyang mga pagpapasya ay binibigyang prioridad ang mga pangangailangan ng aming mga anak. Mahirap, ngunit sa huli ay ginawa niya ang tamang desisyon, paliwanag ni David. Inalok ko si David ng inumin, at nag-uusap kami tungkol sa kanyang relasyon kay Joanne nang may isang truck na pumasok sa aking driveway. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko na ito ay ang aking kapatid na si John. Naglakas loob ang asshole na iyon na magpakita dito pagkatapos ng ginawa niya, sabi ko. Sana ay mayroon ako ng isa sa .22s ni Tatay, sabi ni David, umupo ka. Ako ang bahala dito. Kung ayaw niyang umalis, ipapakita ko sa kanya ang aking badge. Ayaw niyang makipag-deal sa Cape Girardeau Police. Binuksan niya ang pintuan sa harap at ibinaba ang screen window para marinig ko ang kanilang pag-uusap. Ibinagsak ni John ang pintuan ng kanyang truck at sumigaw, nasaan ang aking tandang kapatid? Sinabi ko sa kanya na maaari nating ayusin ito, ngunit ayaw niyang makinig. Ngayon kailangan niyang makinig, dahil kailangan ko siyang ituwid. Kung ayaw niyang makinig, ipapasok ko ang aking kamao sa kanyang lalamunan. Hindi.
Sabi ni David. Umuwi ka at magpalamig bago ka gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Punyeta ka. Umaalis ka sa daan ko. Iniwan ko si Beth na umiiyak dahil kinukwestiyon niya ang pagiging ama ng mga anak na babae na kailangan niyang ituwid at ako ang gagawa nito, kaya, kailan nagsimula ang affair? Tanong ni David. 5 taon na ang nakalipas, kung anumang pakialam mo, sagot ni John. Nakakainteres, dahil sinabi ni Beth sa nanay mo kahapon na 2 taon na ang nakalipas, sabi ni David, ipinakita ang kanyang badge. Nag-iisip tuloy ako kung ano ba talaga ang totoo, dahil pareho kayong nagmumukhang sinungaling sa isa't isa. Namutla si John habang nagpatuloy si David. Matapos mong gawing ngakak, si James nang hindi niya alam, inaasahan mong tatanggapin niya lang ito at magpapatuloy na parang walang nangyari. Plano mo bang sirain siya at gawin siyang sunod sa niren mo? Anong karapatan mong isipin na dapat sundin ng kapatid mo ang gusto mo? Natigilan si John, at halatang hindi nila ito pinagplanuhan. Dagdag ni David, iniisip ko kung ano ang sasabihin ng West tungkol dito sa nai-record na usapan. Iminumungkahi kung bumalik ka na sa track at ihanda si Beth para sa paternity test. Walang katotohanan ang kwento mo. At anumang karagdagang paliwanag ay ituturing na kasinungalingan. Pinanood ko si John na bumalik sa kanyang track, at napagtanto kong hindi nagaganap ang mga bagay ayon sa plano. Naghintay si David hanggang sa makaalis si John bago bumalik sa loob. Ano ang pangalan ng abogado mo? Tanong niya. Kakausapin ko siya sa Lunes at padadalhan ko ng kopya ng recording na ito. Ibinigay ko sa kanya ang mga detalye. Bakit mo dala ang police cam mo? Tanong ko. Standard procedure ito sa mga domestic situations, paliwanag ni David. Nang sabihin sa akin ni Joanne kung bakit kailangan mong makipag-usap, alam kong anumang bagay ay maaaring mangyari, kaya naghanda ako. Sabihin mo kay Joanne na aalis ako ng bayan pagkatapos kong makita ang abogado, sabi ko. Mas mabuting lumayo muna ako. May kinalaman ba ito sa kung saan maaaring tawagan ang mga pulis? Tanong ni David. Ang nakatatanda naming kapatid na babae ang CEO na ngayon ng kumpanya ng pamilya. Bukas, itatalaga niya si Carl Robertson bilang presidente. Ibababa sa posisyong vice president ang kapatid ko, paliwanag ko. Bakit nangyayari ito? Tanong ni David. Ayaw ni mama na sirain ng kapatid ko ang itinayo ng tatay ko at ako bago siya makahanap ng bibili, sabi ko. Sang-ayon ako sa iyong pangangatwiran, sabi ni David. Dapat nakaempake ka na para umalis pagkatapos ng appointment mo sa abogado. Iisipin ni John na lahat ng ito ay ginagawa mo. Sa mga nalaman ko, mainitan ang ulo niya at gumaganti ng hindi nag-iisip. Anumang bagay ay kaya niyang gawin. Pagkaalis ni David, nilinis ko ang kusina at pumunta sa Ace Hardware para bumili ng bagong lock set para sa lahat ng pinto. Inabot ako ng 2 oras para ikabit. Papalitan ko na sana ang security system code ng bahay nang tumawag ang telepono ko. Ama ni Beth ito. Anong nangyayari, James? Tanong ng ama ni Beth. Tumatawag ang mga apo kong babae mula sa hindi kilalang numero dahil kinumpiska ni Beth ang mga telepono nila, at sa iyo naman ay hindi mahagilap. Tinanong mo ba si Beth kung bakit? Sabi niya personal, at ipapaliwanag daw namin mamaya. Gusto na namin ni Katie ng sagot ngayon. Umalis si Beth noong Biyernes, sabi ko. Pinauwi niya ako nang matapos ang mga mover at inihain niya sa akin ang divorce papers. Sabi niya may mahal siyang iba at hindi mahalaga ang pangalan nito. Seryoso ka ba? Tanong niya ng mahina. Oo, ibinigay sa akin ng mga mover ang bagong address niya dahil ayaw ibigay ni Beth. Nakatira siya sa nakatatanda kong kapatid. 2 hanggang 5 taon na silang may relasyon, depende kung sino ang tatanungin mo. Ayaw niyang magkaroon ako ng anumang contact kay Bo at Bree at hinihiling niya na 1 oras lang sa 1 buwan na supervised visits. Bakit niya gagawin iyon? Napakagaling mong ama. Siguro nagdududa siya kung ako ba ang biological father nila. Hihilingin ng abogado ko ang DNA tests para makumpirma. Isa pa, hindi na ako kasali sa negosyo ng pamilya.
Mukhang alam niya kung sino ang tunay nilang ama. Ano ang sasabihin ko sa mga apo ko? Sabihin mo sa kanila ang totoo, na hindi nila nakukuha mula sa kanilang ina. Pagkatapos naming magpaalam, nireset ko ang lahat ng code. Pagkatapos ay pumunta ako sa Golden Coral para kumain. Kagagaling ko lang sa opisina ng abogado bandang 11 AM. Sumang-ayon siya na magulo ito, ngunit sa tingin niya ay sisirain ng video na ipinadala ni David ang kredibilidad ng nagrereklamo. Naniniwala siya na ang kanilang katangahan ang naglagay sa akin sa driver's seat. Kinansela ko na ang lahat ng debit at credit card ni Beth at inalis ko siya sa lahat ng bank accounts. Ang susunod kong pupuntahan ay ang real estate office para ibigay sa kanila ang bagong susi ng bahay at access code, pagkatapos ay tumulak ako patimog. Pagkalipas ng halos 1 oras, tumawag si Joanne. Tinitingnan ko lang kung nasa daan ka na, sabi niya. Kada rating lang ni Connie para makipagkita kay Carl Robertson. Umalis ako mga 1 oras na ang nakalipas pagkatapos kong ihatid ang mga susi, sabi ko, patimog ng walang partikular na destinasyon. Tatawagan ka namin para mag-update, sabi ni Joanne. Mag-text ka muna para makatabi ako, sagot ko. Huminto ako sa isang rest area at sa wakas ay pinalabas ko ang aking emosyon. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang isang police cruiser. Bumaba ang pulis at lumapit sa akin. Nakita kitang huminto 2 oras na ang nakalipas at nag-alala ako, sabi niya. Napakaraming pinagdaanan ko sa emosyonal at nagpa siya akong huwag magmaneho, paliwanag ko, dumaranas ng diborsyo. Oo, paano mo nahulaan? Ang daan patimog ng walang destinasyon ay isang karaniwang pagpipilian, sabi niya, inaabutan ako ng malamig na soda mula sa kanyang cooler. Nagkwentuhan kami hanggang sa dumating ang isang text message. Kailangan mo ng privacy? Tanong niya. Hindi. Maaaring makita mong interesante ito, sabi ko, nilalagay ang tawag sa speaker, paano naganap? Joanne, tinanggap ni Carl ang posisyon ng presidente pansamantala, dahil alam niyang iyong mungkahi iyon, sabi ni Joanne. Sinabi niya at ni Connie kay John ang kanyang pagtanggal. Hindi ito tinanggap ng maayos ni John at tinanggihan ang posisyon ng vice president. Sinabi ni Carl sa kanya, sa tingin ko, nagpa siya ka ng magbitiw. Tatawagan ko ang security para ihatid ka palabas. Nagmura si John at sinisi ka sa lahat. Kaya, walang trabaho ang kapatid ko, katulad ko. Sabi ko, dapat nasaktan ang pride niya. Off the record, James, sa tingin ko iyon ang plano ni Connie at ng nanay mo sa lahat ng oras, sabi ni Joanne. Asahan mong tatawagan ka ni Connie sa lalong madaling panahon. Nakita ako ng pulis na ngumiti habang nagsisimula akong magpaliwanag. Iniwan ako ng asawa ko sa loob ng 17 taon para sa kapatid ko noong nakaraang Biyernes. Nag-resign ako bilang vice president mula sa negosyo ng pamilya at humiling ako na bilhin nila ang mga shares ko. Hindi nila inaasahan iyon. Katatapos ko lang magpaliwanag nang tumawag si Connie, kaya inilagay ko siya sa speaker. Kailan ka makakabalik dito? Tanong ni Connie. Bakit? Mukhang kontrolado mo ang lahat, sabi ko. Perpekto si Carl para sa trabaho. Nag-line up ng financing ang asawa ko para mabibili mo ang mga shares ni John. Gusto siyang paalisin ni Mama, gagamit siya ng business loan para doon. Sumang-ayon si Carl na maging vice president kung babalik ka bilang presidente. Sige. Magkikita tayo sa bahay ni Mama bandang 6:00 ngayong gabi, sabi ko. Sabihin mo kay Joanne na umorder ng bagong office furniture at magpinta ng mga opisina. Kung magagawa niya ito ng tama, bibigyan ko siya ng 10% na dagdag sa sweldo. Nagpaalam kami, at ngumiti ako. Ano ang pangalan ng kumpanya mo? Tanong ng pulis. Parish Electrical. Nasa halos 1/4 kami ng estado at palaging lumalawak. Ang logo nyo ay walang trabahong masyadong malaki o masyadong maliit, sabi niya. Tama, paboritong kasabihan iyon ng tatay ko, sagot ko. Nag-usap pa kami ng kaunti. Ibinigay niya sa akin ang kanyang business card at direksyon para baligtarin ang aking pagkatalo.
Pinahalagahan ko ang kanyang kabaitan habang sinusundan niya akong palabas. Pagbalik sa bayan, tinandaan ko ang mga detalye ng kanyang card bago tumungo sa bahay ng mga magulang ko bandang 5:30. Sinalubong ako ng nanay ko sa pintuan, at nagbahagi kami ng tahimik na sandali. Nasa airport si Connie para sunduin ang kanyang asawa. Nagkwentuhan kami ni Mama hanggang sa tumawag ang telepono ko. Ama ito ni Beth. Hi, Dad. Kamusta? Sagot ko. May naririnig ka bang chismis tungkol sa kapatid mo sa mga workyard? Tanong niya. Lumabas muna ako bago ako sumagot, sabi ko. Oo, pero wala akong nakitang patunay. Bakit? Mayroon siyang mga illegal videos sa kanyang home computer. Nakita sila ni Bo at Bree at tumawag sa amin. Natatakot silang mapalapit sa kanya. Sinundo namin sila mula sa eskwela, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tawagan mo si Joe, magpaliwanag, at sabihin mong binibigyan mo ng santuaryo ang mga bata. Gumamit ka ng throwaway phone para hindi kayo matukoy, payo ko. Bakit ko tatawagan si Joanne? Tanong niya. Pulis ang asawa niya, siya ang bahala, sabi ko. Salamat sa pagtulong. I-text ako ng mga anak kong babae sa numero mo. Kausap ko ang mga anak kong babae hanggang sa sinabi ng nanay ko na gustong makipag-usap sa akin ng mga pulis. Tinapos ko ang tawag at itinext ko ang numero sa telepono ng aking mother-in-law bago ko burahin ang aking mga mensahe. David, mabuti at nakita kita. Anong nangyayari? Nawawala ang mga anak mong babae, at abala ang telepono mo. Naghain ng kidnapang complaint si Beth laban sa iyo. Tiningnan ko ang nag-aalalang nanay ko. Kailan sila nawala? Tanong ko. Pagkatapos ng klase, bandang 2:30, sabi ni David. Inabot ko sa kanya ang card ng state trooper. Tawagan mo siya, maiintindihan mo. Tumawag si David, at nakita ng nanay ko ang kanyang naginhawahang ngiti habang natapos ang tawag. Dapat alam ko na. Sabi ni David. Mayroon kang perpektong alibay. 1 oras kang ang layo na nakikipag-usap sa ibang pulis nang mawala ang mga anak mo. Pagkatapos ay nakatanggap si David ng 5 text message ng sunod-sunod at lumabas siya para tumawag. Nang bumalik siya, hiniling niya na kausapin niya ako ng pribado. Pumunta kami sa ibang silid at isinara ang pinto. Ano ang alam mo tungkol sa mga chismis tungkol sa kapatid mo? Tanong niya. Sabi ng mga tao, gusto niya sila mas bata kaysa sa dapat, sabi ko. Palagi kong inilalayo ang mga girlfriend ko sa kanya dahil may hinala ako. Nakakita ang mga anak mong babae nang nakakagulo sa kanyang computer. Sinabi nila ito sa isang tao sa eskwela at nasa santuaryo na ngayon sila habang nag-iimbestiga kami, sabi ni David. Umupo ako, nakahawak sa ulo. Nang muli kong makausap si Beth sa edad na 17, nakikisalamuha siya sa mga pasaway. Sinundo ko ang lasing kong kapatid ng gabing iyon, at humingi siya ng sakay pauwi. Iniisip ko kung si John ba ang kanyang date. Sana mapatunayan mo iyan, bulong ni David. Sabihin mo sa mga tagapagtanggol ng mga anak mo na hindi namin sila kakasuhan. Kailangan ko ng ilang araw para malutas ito. Ang pagkakamali mo ay ang pagbibigay sa kanila ng numero ng asawa ko. Mga magulang ni Beth, wala akong ideya, sabi ko. Pero sinabi ko sa kanila na gumamit ng disposable phone. Tumawa si David. Magpasalamat ka sa mapagmahal na mga in-laws. Kukuha ako ng warrant para sa computer ng kapatid mo at maaaring kailanganin kong tumstigo ang mga anak mo. Bumalik kami sa sala. At ay nalalayan ko ang mga pulis papunta sa pintuan nang binuksan ko ito, pumasok si Beth. Aarestuhin niyo ba si James dahil sa kidnapang? Tanong niya. Hindi, sabi ni David. May alibay siya. Kasama niya ang isang pulis nang mawala ang mga anak mo. Namutla si Beth. Siguro tumakas ang mga batang babae dahil ayaw nilang tumira sa iyo, sabi ko. David, dapat bang umuwi ako kung sakaling sumulpot sila? Magandang ideya. Maaari nilang pagdesisyonan kung saan nila gustong tumira, sabi ni David na nakangisi. Tawagan mo ako kung sumulpot sila. Pagkaalis ng pulis, bumaling ako kay Beth.
Kapatid ko ba ang date mo noong gabing binigyan kita ng sakay pauwi ng lasing siya? Kinumpirma ng kanyang ekspresyon. Sa tingin ko, alam ko na kung gaano katagal na kayo. Galit na sigaw ng nanay ko, James, itapon mo na siya ngayon. Kung makikita ko pa siya, gagamitin ko ang isa sa mga ripple ng asawa ko. Tumakbo ka, Beth, sabi ko. Baka barilin ka niya ngayon. Tumakas si Beth sa takot. Hindi ko mapigil ang tumawa. Magaling, Mama, sabi ko. Naniwala siya. Seryoso ako, sagot niya. Tinawagan ko ang tatay ni Beth. Maaari mo bang dalhin si Mama at ang mga bata sa bahay ng nanay ko para maghapunan? Seryoso ka ba? Tanong niya. Ipinagdiriwang namin ang pagbabalik ng mga anak ko. Wala nang problema kay Beth o sa mga pulis. Papunta na kami, sabi niya. Mama, kailangang manatili dito ang mga bata hanggang makakuha ako ng furniture. Okay lang ba iyon? Bakit hindi na lang kayong lahat lumipat dito hanggang sa matapos ang diborsyo? Mungkahi ni Mama. Dadadalhin ko sila para mamili ng bagong damit bukas. Maganda iyan sa akin, sabi ko. Siguraduhing makakuha sila ng bagong cellphone. Kinuha ni Beth ang sa kanila para maiwasan ang pakikipag-ugnay sa akin. Sinabihan ni Mama ang kitchen staff tungkol sa mga karagdagang bisita sa hapunan. Dinala ko ang aking mga malita at suits. Ipinakita sa akin ni Mama ang aking silid. Hindi masaya si Beth. Nag-aalala siya ng husto tungkol sa kanyang mga anak na babae at sigurado na dinala sila ni James na napatunayang mali at ang kanyang tunay na relasyon kay John ay nalantad si John na kumuha ng kanyang kadalisayan bago siya muling nakipag-ugnay kay James pagkatapos ipanganak ang kanilang pangalawang anak na babae na pagpasyahan ni John na dapat niyang bawiin si Beth na tumanggi sa loob ng mahabang panahon isang Miyerkules ng hapon habang si James ay nasa isang paglalakbay sa negosyo ay nagpakita si JN sa kanilang bahay ay kinuha niya ito sa kanyang bisig hinalikan niya ito at sa lalong madaling panahon ay nagkakaroon sila ng love-making na idineklara ni John nang malakas na inaangkin niya si Beth. Bilang kanyang babae na pinahintulutan niya siyang kunin siya ng 3 beses ng hapon na nakikibahagi sa hilaw na hayop. Pagkatapos ay bumulong sa kanya si John na palagi niya itong minahal at nadaman na kumpleto lamang sa kanya ng gabing iyon ay natagpuan niya itong walang damit sa kanyang kama at nakipagtalik sila hanggang sa makatulog sila Huwebes pagkatapos ipadala ang mga batang babae sa paaralan nakipagtalik sila buong araw noong Biyernes ay bumalik si JN at pinagtibay ang kanyang pag-aangkin sa kanya na inamin niya na siya ay pagmamay-ari niya at ipinakita ang kanyang pagpapasakop sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ulo bago umuwi si James at hinalikan siya ng malalim na niwala si Beth na sana ay nagbuntis siya kay John kung hindi pa sana niya ipinatali ang kanyang mga tubo 6 na buwan na ang nakalipas pagkatapos na halos mahuli ng kanyang panganay na anak na babae ay nagpasya si John na dapat silang magsama na isip nila na tatanggapin ni James ang kanilang relasyon pagkatapos ng ilang oras ngunit hindi sa halip ay nagdulot siya ng isang bagyo na nagbitiw sa kanyang trabaho at kinukwestiyon ang pagiging ama ng kanyang mga anak na babae. Umikot si John pagka-uwi ng hapon para sabihin kay Beth na tinulak siya sa labas ng kumpanya ng kanilang bagong CEO na kanyang kapatid na babae na napagtanto nila na hindi sinasadyang sinira nila ang buhay ni James ngayon ay haharapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon kabilang ang paghuhukom ng lipunan na nagtatak kay James bilang isang cop kahit na tinatanggihan siya ng mga magulang ni Beth. Nanawagan at nag-text kailangan niyang tulay ang agwat kay James at magsimulang mag-usap tinawagan niya siya para tanungin kung may narinig na siyang anuman tungkol sa kanilang mga anak na babae sumagot si James sa ikatlong pagtugtog, James may narinig ka ba tungkol sa mga bata tanong niya hindi pero sa tingin ko hindi mo kailangang mag-alala sabi niya bakit mo nararamdaman iyon tanong niya dahil kung sinwerte sila gaya mo ay pipiliin sila ng isang lalaking tulad ni John na magtuturo sa kanila na maging sabik at handa gaya ng ginawa niya sa iyo. Tinapos ni Beth ang tawag at nakaupong umiiyak sa kanyang sasakyan. Hindi kinatigan ni James ang kung paano malamang na nakita ng mga tao ang kanyang relasyon kay JN na palagi niyang kinatatakutan na ang kanyang mga anak na babae ay magiging madali at nakita si John bilang isang tao na palaging may babae sa paningin ni James.
Ilipat na lang ni JN ang pinakamalaking isa kailanman sa kanyang tahanan na karamdam ng hiya si Beth na ginamit at pagmamay-ari sa paraang hindi pa niya naranasan dati na natanto niya kung gaano kaiba si James at JN gusto ni James na siya ay maging mas mabuting tao na puno ng pagmamahal at kalidad. Gusto ni John ang isang klaseng babae na tutupad sa kanyang mga hangarin na inabandona niya ang kanyang mga moral at prinsipyo at ngayon ay alam na ng lahat iyon. Sa bahay ng nanay ko, ipinagdiwang namin kasama ang mga anak kong babae. Nagyakapan kami ng mga magulang ni Beth, at nakahinga ng maluwag pagkatapos ng 4 na nakakapagod na araw. Tuwang-tuwa ang mga batang babae na makita si Aunt Connie at Uncle Tom. Sa panahon ng pagkain, tinalakay namin ang aming pansamantalang plano hanggang sa matapos ang diborsyo, na ikinatuwa ng mga batang babae. Napagpasyahan naming iwanan ang mga usapin sa negosyo para sa susunod na araw. Naglakad-lakad kami ng ama ni Beth para magkausap ng pribado. James, gaano katagal na ang relasyon ng anak ko sa kapatid mo? Tanong niya. Simula noong unang beses ko siyang ihatid pa uwi mula sa isang pasaway na party na dinaluhan ng kapatid ko. Inamin ni Beth na si John ang kanyang date ng gabing iyon, sabi ko. Lumuluha ang kanyang mga mata. Kung ganoon, bakit nagsimulang habulin ka ni Beth? Sa tingin ko, hindi seryoso sina John at Beth noon, sabi ko. Nang gabing iyon, iba ang tingin niya sa akin. Maganda ang aming mga unang taon ng kasal, ngunit nagsimulang pagnasaan ni John ang kung anong mayroon ako at nagsimula siyang habulin. Mas agresibo si JN. Sinabi sa akin ng tatay mo na nadama ni John na palagi siyang sinusubukang umayon sa iyo dahil napakataas ng iyong mga pamantayan, hindi ko kailanman alam iyon. Sabi ko, nakakalungkot, kinaladkad ni John si Beth pababa kasama niya. Kukumpiskahin ng mga pulis ang kanyang computer sa linggong ito. Kung makikita nila ang hinihinala namin, magkakaroon ng supervised visitation si Beth sa kanyang mga anak na babae. Karapat-dapat siya doon, sabi ng tatay ni Beth. Kailangang matuto ang ilang tao sa mahirap na paraan. Late na akong dumating sa opisina noong Martes ng umaga, nag-e-enjoy na makipag-ugnay muli sa aking mga anak na babae. Tuwang-tuwa ang nanay ko na magkaroon ng Girls' Day Out kasama ang kanyang mga apo. Sa opisina, pumila ang mga empleyado, pumapalakpak. Nakipagkamay sina Carl Robertson, Mary, at Joanne. Sinabi ko kay Carl na aayusin namin muli ang kanyang opisina pagkatapos naming tapusin ang opisina ng presidente. Inanunsyo ng pahayagan ang aking appointment bilang presidente at ang promosyon ni Carl bilang vice president, na binanggit na hindi nakasama si John Tate sa kumpanya. Nagsimulang tumunog ang telepono na may mga bagong business opportunities, kadalasan dahil wala na si John. Pinagtataka ako nito kung gaano karaming business ang nawala sa amin sa paglipas ng mga taon dahil sa kanya. Umalis ako sa opisina para kunin ang natitira kong damit mula sa dati kong bahay, dahil alam kong nagsha-shopping pa rin sina mama at ang mga babae. Habang kinakarga ang kotse ko, inatake ako ni John mula sa likuran. Ang huling beses na nag-away kami ay sinaktan niya ako ng masama. Kinuha ko ang tire iron at sinaktan ko ang kanyang binti, dahilan para pakawalan niya ako. Tumawag ang isang kapitbahay sa mga pulis, na humadlang sa away at inaresto si John dahil sa pagiging aggressor at pag-inom. Bumagsak ako at nagising ako sa ospital na may mga basag na tadyang, internal bleeding, at pasa sa buong katawan. Sabi ng nanay ko, para akong karakter mula sa Soylent Green. Kinasuhan si John ng aggravated assault. Nadismaya ang mga anak kong babae sa aking kondisyon at sa nangyari kina Bo at Bree. Ang nangyari sa akin ay dahil ang iyong ina at tiyo ay kumilos sa kanilang mga damdamin nang hindi nag-iisip. Sabi ko, ang mga taong tulad niyan ay nawawalan ng kakayahang makita ang mga bagay ng malinaw, na nagpapalala sa kanilang mga sitwasyon. Gagaling ako, pero maaaring hindi sila gumaling. Sinamahan ako ng mga batang babae at ng nanay ko hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, bumisita sina Connie, Mama, at Tom para kunin ang loan na gusto ni Tom.
Kailangan naming magpalawak sa Hilaga, nag-file ng Chapter 7 bankruptcy ang isang kakumpetensya, at iminungkahi ni Tom na kunin namin ang kanilang mga kontrata at magbigay ng mababang offer sa kanilang equipment at buildings. Bakit hindi na lang tayo bumili ng controlling interest sa kanilang shares, tanong ko. Ipinaliwanag ni Tom na masyadong mataas ang kanilang utang, at mapapako kami sa mga mamahaling union contracts. Pagkatapos ay sinurpresa kami ni Mama sa pamamagitan ng pagsasabi, epektibong pinapatakbo ni James ang kumpanya sa loob ng maraming taon. Gusto kong bigyan siya ng 27% ng mga shares para magkaroon ng kumpletong kontrol dahil hindi namin maaasahan si JN na sumang-ayon na magbenta. Ang matitira ay mapupunta kay Connie. Salamat sa mga investment skills ni James, sapat na ang mayroon ako para mabuhay ng komportable. May tumututol ba? Ako, sabi ko. Sasang-ayon ako kung magiging CFO natin si Tom. Maaaring mabawasan ang kanyang sweldo, pero iyon ang sakripisyo. Naiyak si Connie dahil hindi kailanman tinanggap ng tatay namin si Tom. Napakahalaga sa kanya ng offer ko. Sagot ko pa nga ang mga gastos sa paglipat mo at pagbili ng bahay kung sasabihin mong oo. Nagulat si Tom, nakipagkamay at sinabing, ikinararangal ko. Tuwang-tuwa si Mama na umuuwi na ang kanyang anak na babae. Pagkaalis nila, tinawagan ko si Carl para talakayin ang aming mga plano. Binanggit niya na ang mga assets at contracts na sinusundan namin ay may political support. Idiniin ko na kung tatanggapin ng hukuman ang aming offer, kailangan naming kumilos ng mabilis. Pinalabas ako sa ospital noong Biyernes. Sinundo ako ni Mama at inihatid ako sa bahay ko para mag-empake. Darating si Connie kinabukasan para maghanap ng bahay. Nagpapagaling ang katawan ko, at nag-secured ang abogado ko ng restraining orders laban kina Beth at John. Bumisita ng 3 beses ang mga magulang ni Beth. Tahimik ang mga nakaraang araw, sabi ni Mama. Binigyan nito ng oras ang mga babae para mag-adjust. Kinailangan kong ipaliwanag ang mga kahihinatnan ng mga pagpili ng mga tao. Kumusta ang emosyonal na kalagayan ng mga anak kong babae? Tanong ko. Mas maganda ang paghawak nila kaysa sa magagawa ko, sabi niya, ngunit kailangan nila ng ilang pribadong oras kasama ka. Mayroon silang buong weekend kasama ako kung kinakailangan, sabi ko. Dadaan ako sa tanggapan ng motor vehicle para sa mga materyales ng learner permit ni Bree. Nagbigay na ng notice si Tom at nakumpleto na ang valuation ng kumpanya. Dadalhin ni Connie ang report. Inalok siya ng kanyang kumpanya ng malaking raise para manatili, ngunit tinanggihan niya ito, sinasabing ang kanyang sign-on bonus ay isang bagong bahay. Mayroon kay Tom ang kaalaman na kailangan natin para sa paglago na ito, sabi ko. Dapat matagal na natin siyang isinama sa negosyo ng pamilya. Bakit hindi ito nagawa noon? Tanong ni Nanay. Hindi ito aaprubahan ng presidente, sabi ko. Nang dumating kami sa bahay ko, nagpasalamat ako sa kanya at pumasok sa loob. Nakakita ako ng sulat mula kay Beth sa mail at itinapon ko ito. Huli na ang lahat. Paano mag-so-sorry ang isang tao para sa mga sinadyang aksyon? Tumawag ako ng cleaning service para alisin ang pagkain, linisin ang lugar, at patayin ang tubig at kagamitan. Ibinigay ko sa kanila ang alarm code at sinabing magdadala ako ng susi sa loob ng 2 oras. Inabot ng halos 1 oras para iimpake ang aking mga damit at personal na gamit bago umalis. Nag-ahit ako, nag-iwan ng bigete at goatee para sa bagong look. Tumawag si David para ipaalam sa akin na sinalakay ang bahay ni John at kinumpiska ang kanyang computer. Negosasyon ng abogado ni John para sa isang plea deal. Ang mga anak kong babae ay nakabalik na mula sa paaralan sa bahay ni Nanay. Tinulungan nila akong ilipat at ilabas ang aking mga damit. Pagkatapos, humiga kami sa kama at nagkaroon ng mahabang usapan. Ang paksa ng paggawa ng pag-ibig ay lumabas kapag mayroon kang lemang para lamang sa paggawa ng pag-ibig. Ito ay upang bigyang kasiyahan ang mga pangangailangan ng hayop, ipinaliwanag ko. Ang paggawa ng pag-ibig ay tungkol sa pag-una sa ibang tao,
Pagpapalakas ng ugnayan kung ano ang nagdala kina Uncle JN at Nanay Boo magkasama tanong. Ito ba ay pag-ibig o pisikal na atraksyon lamang ang gusto ng iyong tiyuhin sa kung ano ang mayroon ako sabi ko. Hinayaan niyang lumaki ang kanyang pagnanasa hanggang sa kumilos siya dito. Noong una, maaaring nabigla ang iyong ina, ngunit naakit siya sa matinding lakas nito. Ang bawat pagkikita ay nagpapaalala sa kanila ng unang araw na iyon, na naglalapit sa kanila. Kalaunan, ang kanilang pagnanasa ay humantong sa isang pangmatagalang relasyon na itinayo sa mga kasinungalingan at panlilinlang. Nag-alala ako na pinalalabas ko itong komplikado, ngunit nagulat ako ni Bree sa pagsasabi na karaniwang kinuha nila kung ano ang iniaalok ng isa't isa nang walang sapat na moralidad upang lumayo. Anong ibig mong sabihin, Boo? Tanong ko. Ang pulang damit ko na gustong-gusto mo, sabi ni Bree. Tinutokso kita nito dahil alam kong gusto mo ito. Iyon ang ginawa ni Nanay at Uncle John sa kanilang mga pisikal na hitsura. Umalis si Bree sa silid at bumalik na may dalang pulang damit na gusto ni Boo, at ibinigay ito sa kanyang kapatid. Sabi niya, mali ang ginawa ko, tulad nila, pero sa mas maliit na antas. Sorry, sis. Sa iyo na ang damit. Bumangon ako, binuksan ang tuktok na drawer ng dresser, kinuha ang booklet, at ibinato ito kay Bree, na sinasabing, magsimula kang mag-aral. Makakakuha ka ng learner's permit mo sa loob ng 3 buwan. Tumili si Bree sa tuwa. Salamat, Daddy. Lumaki na ang mga anak kong babae at natutunan ang isang mahalagang aral sa buhay. Ipinagmamalaki ko sila. Tinanong ni Nanay kung ano ang gusto nila para sa hapunan, at pinili nila ang mac and cheese. Nagkaroon kami ng masarap na pagkain na may kasamang pork chops at baked beans. Pagkatapos ng hapunan, mahina pa rin at nagpapagaling, natulog ako ng maaga. Bandang hating gabi, gumapang si Boo sa kama kasama ko. Habang kinakandong ko siya, hindi ko maiwasang isipin na ibabaluktot ni Beth ang inosenteng sandaling ito sa isang bagay na hindi naangkop. Dinalhan ako ni Carl ng proposal para sa bankruptcy court na kailangan ng aking pirma. Kung aaprobahan, double ang laki natin. Sinuri at pinirmahan namin ni Carl ito. Noong Lunes, ipinadala ito ni Joanne sa state capital sa pamamagitan ng surir. Ipinabatid ko kay Joanne na kikita na siya ng $70,000 taon-taon, epektibo agad. Kalaunan, isinara ni Joanne ang pinto ng aking opisina para sa isang pribadong pag-uusap. Gusto ni David na malaman mo kung ano ang nangyayari, sabi niya. Nakuha mo ang aking atensyon, tugon ko. Ang mga imahe sa computer ng iyong kapatid ay ng unlocal girls, ipinaliwanag ni Joanne. Hinala ni David na ito ay isang trophy list ng mga batang babae na sinamantala ni John, kabilang si Beth. Maaari itong gamitin sa iyong diborsyo upang tanungin ang kanyang mga motibo sa pagpapalipat kay Beth, na nagpapahiwatig na naghangad siya ng access sa iyong mga anak na babae. Hindi ako nagulat, sabi ko. Na-budget ng mga manggagawa ang mga larawan ni Junk ng mga pananakop. Si John ay 23 nang kasama niya si Beth sa edad na 17, legal na statutory assault. Ang pattern na ito ay makakatulong sa aking diborsyo, ngunit kailangan nating malaman kung paano ito gagamitin. Maghahanda si David ng isang internal report, sabi ni Joanne. Nakasalalay sa district attorney na magpasya sa mga kaso. Magdadala si David ng kopya sa bahay para sa iyo. Mukhang maganda. Sabihin mo kay David na may utang na loob ako sa kanya, sabi ko. Labis na ikinatuwa ni David ang iyong pagkabukas palad, sabi ni Joanne. Ginantimpalaan din si Mary ng promosyon sa junior management. Sasali ang asawa ni Connie bilang CFO. Kailangan nating maghanap ng isang kwalipikadong assistant sa loob ng ating staff. Kapag napili na natin siya, pag-uusapan natin ang kanyang mga bagong responsibilidad at gagamitin ang dating furniture ng opisina ni John para sa kanyang setup. Bakit? Maaaring double ang laki natin sa lalong madaling panahon at mapupunta sa buong estado. Magkakaroon ng mga araw kung kailan abala o wala sa opisina ang management, paliwanag ko.
Kayo ni Mary, bilang mga executive assistant, ang magdedesisyon sa ngalan natin kapag ganap na kayong sinanay. Kaya, kailangan nating tiyakin na mapagkakatiwalaan natin ang bagong assistant tulad ng pagtitiwala ninyo sa amin. Sinabi niya na anumang isyo kay Mary at sa bagong assistant ay magiging responsibilidad mo. Kung kailangan mo ng payo, maaari mo akong tanungin. Sabi ko umalis si Joanne na may pagmamalaking tingin nang umalis ako para sa araw. Si Mary at Joanne ay nasa malalim na talakayan. Sinabi ni Carl sa akin na ang bagong istruktura ay napakatalino. Nagpaplano kami para sa mga bagong pagbubukas kung tatanggapin ang aming alok. Ang Human Resources ay nagtitipon ng isang listahan para sa relocation at promosyon. Mabuti na isinama ko ang isang 30 araw na notice bago tanggapin upang maghanda, sabi ko. Sasali ang asawa ni Connie na si Tom sa isang CFO. Kung wala ang kanyang mga kaayusan sa pagpopondo, hindi sana natin ito nagawa. Makokontak si John tungkol sa pagbili ng kanyang mga share ngayong linggo. May nangyayari ba sa dulo ng diborsyo? Tanong ni Carl. Mayroon kaming pagdinig sa korte ngayong linggo para sa mga pagsusuri sa dugo, sabi ko. Kami ang huling kaso na tinawag bago si Judge Donald McDonald noong Biyernes na iyon. Salungat sa kanyang reputasyon, ang hukom ay hindi matangkad o malapad na lalaki, siya ay mga 5 feet 10 inches at 180 pounds, na tila nasa kanyang huling 50s. Ipinaliwanag ng aking abogado ang relasyon sa pagitan ni Beth John at ako, na nagdedetalye kung paano kami muling nagkonekta ni Beth at kung paano ko natuklasan ang kanyang relasyon sa aking kapatid. Nagpakita siya ng affidavit mula sa aking ina na nagsasabi na inamin ni Beth na ang relasyon ay nagpapatuloy sa loob ng 2 taon at nagpatugtog ng video recording mula kay David, na nakakuha ng interes ng hukom. Ipinaliwanag ko kung ano ang nangyari noong araw na akusahan ako ni Beth ng pagkidnap sa aking mga anak, at ang hukom ay lalong nag-alala. Sinubukan ng abogado ni Beth na kontrahin ang aming mga pahayag ngunit nahirapan. Sa wakas ay nagsalita ang hukom. May sapat na ebidensya upang magmungkahi ng isang nagpapatuloy na relasyon sa pagitan ni Beth at John Tate, na nagpapahiwatig na maaaring sinubukan ng isang kapatid na ipasa ang kanyang pagiging magulang sa isa pa. Ang isang DNA test ay ang tanging paraan upang matukoy ang tunay na pagiging magulang ng mga bata, patuloy ng hukom. Ang mga paghahayag ni John Tate sa pulis at ang kanyang tugon ay mahalaga. Ang diborsyo ay ipagkakaluwag kay James Tate sa mga batayan ng pagtataksil. Nawasak si Beth, at tinitigan ako ni John ng may galit. Ipinahiwatig ng hukom na minamanipula nila ako sa loob ng maraming taon. Habang kami ay paalis, napansin ko ang mga magulang ni Beth at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na naghahanda na umalis sa courtroom, na mukhang nasasaktan. Nang lapitan sila ni Beth, tinalikuran nila siya, na nagpapahiwatig na siya ay tinatalikuran na ngayon dahil sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon. Nilapitan ko si Beth kasama ang aking abogado. Beth, dapat kang magmalaki. Sinira mo ang 2 pamilya sa loob ng wala pang 1 buwan. Maayos ang kalagayan ni Nabo at Bree. Habang kami ay umaalis, nagsimulang umiyak si Beth sa labas. Hinintay ako ng kanyang pamilya. Nanay, tatay, gusto niyo bang makasama ang mga bata ngayong weekend? Tanong ko kay nanay. Niyakap ako, na sinasabing, gusto namin. Inilahad ng kapatid ni Beth na si Ted ang kanyang kamay. Masaya akong makita ka, matandang kaibigan. Kung hindi ka pagurin ng aking mga anak na babae bukas, sabi ko, maglabas tayo para sa isang huli na hapunan at ilang beers. Uuwi na ako ng tuluyan, sabi ni Ted. Sapat na ang 20 taon. Narito ako para maghanap ng bahay at maghanap ng trabaho. Tumunog ang aking telepono. Ito si Joanne. Nagsimula na ang 30 araw na countdown, sabi niya nang may pananabik. Salamat. Ipaalam mo kay Carl na natagpuan ko na ang pinuno para sa aming resource department, kung makumbinsi ko siyang sumali sa amin. Kumusta ang takbo sa divorce court? Tanong ni Joanne. Ipaliwanag ko kapag nakabalik ako, sabi ko, sabay lingon kay Ted.
Paano kung magsimula sa $60,000 sa isang taon? Pagkatapos ng 6 na buwan, maaari kang maging pinuno ng bagong resource department ni Parish. Interesado? Ano ang kasama? Tanong ni Ted. Pamamahala sa pagbili, pamamahagi, at imbentaryo para sa 3 hub. Ang mga supply para sa mga retail store at commercial site ay ihahatid mula sa mga hub na ito, paliwanag ko. Siyempre, tatanggapin ko ito, sabi ni Ted. Idinagdag ng tatay ni Beth na si James, ipakita mo sa kanya ang iyong bahay. Kung interesado siya, sasagutin ko ang kanyang down payment. Nagpasya si Ted at ang kanyang asawa na mag-alok sa bahay sa buong presyo. Tinanggap ko, at ang natitira na lamang ay ang pirma ni Beth. Namangha si Ted kung gaano kadali silang makapagsimulang muli. Huminto ako sa isang wine shop at bumili ng 2 bote ng alak, keso, at crackers bago bumalik sa opisina. Ang upper management team ay nagkaroon ng isang maliit na pagdiriwang bago tinawag ito sa isang gabi. Tumawag ang aking mga anak na babae upang itanong kung maaari silang sumama sa kanilang mga grandparents para sa weekend. Nagpanggap akong nagulat, ngunit sinabi, sige, magsaya kayo. Nang bumalik ako sa bahay ng aking ina, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking araw. Malaki ang deal na nakukuha ni Ted sa bahay. Ang mga gamit na isinasama mo ay mas mahalaga kaysa sa binabayaran nila. Magiging maayos ang pamilya ni Ted, kahit anong ginawa ni Beth. Magiging masipag si Ted. Palagi mong tinatahak ang mataas na daan, sabi ni nanay. Ipagmamalaki ng iyong ama, tulad ng ginagawa ko. Salamat, nanay. Malaki ang ibig sabihin nito. Lalo na't nasasaktan pa rin ako dahil mahal ko pa rin siya, sabi ko. Sa pamamagitan ng paraan, ibinenta ni John ang kanyang mga share sa akin sa halagang $5 milyon sa pamamagitan ng aking abogado, kaya sa palagay ko ay mananatili ako sa board. Ano ang nagudyok sa kanya? Tanong ko. Sabi niya hindi siya naging masaya sa industriya at nanatili dahil pagmamay-ari ng pamilya. Lilipat sila sa Florida para mag-develop ng property na pagmamay-ari niya doon, paliwanag ni nanay. Ngumiti ako, alam kong ang aming negosyo ay nagkakahalaga ng higit sa $40 milyon, ayon sa ulat ni Tom. Nakakuha kami ng $15 milyon, na gumastos ng $10 milyon upang bumili ng mga asset at kontrata sa Hilaga sa maliit na halaga. Naniniwala si Tom na mababawi natin ang halos $7 milyon pagkatapos ng streamlining ng operasyon. Ipapalit natin ang fleet at gagamit ng mga lokal na contractor, na iniinsentibo sila ng 10% na Christmas bonus, na walang buwis. Palaging pinapabuti ng estratehiyang ito ang kasiyahan ng customer. Kinaladkad ako ni nanay sa isang community fundraiser para sa isang pamilya na nangangalap ng pera para sa paggamot sa kanser ng kanilang anak na babae. Doon, nakilala ko si Dr. Tamara Braden, ang kanilang doktor. Hindi ako naghahanap, ngunit napukaw niya ang aking atensyon. Tinawagan ko ang aming accountant at nag-ayos ng $50,000 na donasyon upang sagutin ang mga bayarin sa medikal. Nagkonekta kami ni Tamara sa aming mga diborsyo. Nang ipakita ko ang paid-in-full receipt sa pamilya, bumulong si Tamara, labis akong nagulat. Ihahatid kita sa bahay para sa hapunan. Tumawa ako at sinabi, kung gayon, kailangan mo akong ihatid pa uwi, dahil sumama ako sa aking ina. Tumawa siya, hindi ka nagbibiro, iyan ang aking ina, si Ruth, doon. Itinuro ko, Ruth Parish. Isa siya sa aming pinakamalaking contributor, sabi ni Tamara. Hindi ko alam na ipinangalan sa kanya ang kumpanya. Ngumiti si Tamara at nagtanong, ano ang mali sa babaeng nakikipagdiborsyo sa iyo? Nakisalamuha siya sa isang lalaki na walang moralidad. Nakakalungkot, dahil pareho silang babagsak. Lumapit sa amin ang asawa ni Ted, na sinasabing, Tamara, kung kailangan mo akong magsimula ng maaga, kaya ko. Hindi na ako babalik kay Ted, mananatili kami ng mga bata. James, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Jackie. Nakikipag-usap lang ako kay Tamara, sabi ko. Nandoon ang nanay ko na pinapanood ako.
Paano mo nakilala si James? Tanong ni Tamara. Nakikipagdiborsyo siya sa bayaw ko, at kami ang magiging bagong boss ni Ted. Binigyan niya kami ng magandang deal sa kanyang lumang bahay, sabi ni Jackie. Bakit, Tamara? Tanong. Kahit anong ginawa ng kapatid ni Ted, pamilya pa rin si Ted, sabi ko. Kung kailangan mo ng anumang furniture, mayroon akong ilang maaari mong kunin, alok ni Tamara. Binili ng mga magulang ni Ted ang mga furniture sa silid tulugan ng mga bata ngayong umaga, sabi ni Jackie, pagkatapos makumpirma ang pagbebenta, nang pirmahan ni Beth ang kasunduan. Hinayaan namin ni Ted na mag-usap ang mga babae at naglakad palayo. Talagang nahihirapan si Beth sa depression, sabi niya. Sinabi ko sa kanya na ginawa niya ito sa kanyang sarili, ngunit ang lahat ay nasasaktan din, kahit na ang iyong mga anak na babae. Walang nakakaintindi kung bakit mo ginawa ito, kahit ikaw mismo, Ted. Hindi niya alam na lalong lalala ito para sa kanya bago ito bumuti, sabi ko. Ang nakaraan na pag-uugali ni John ay magiging napaka-publiko. Dahan-dahan ka kay Tamara, isa siyang magandang babae at nasasaktan din siya katulad mo, sabi ni Ted. Palagi siyang naging tagapag-alaga. Kinuha ni Tamara ang aking kamay at sinabi, umalis na tayo. Ipinangako ko sa iyo ang hapunan, at kailangan nating mamili ng ilang bagay. Pinanood kami ni nanay na umalis. Ibinigay sa akin ni Tamara ang mga susi at hiniling sa akin na magmaneho papuntang Food City, isang maliit na grocery store na kilala sa pagpili nito ng karne. Nag-alok siya na papaghintayin ako, ngunit sumama ako sa kanya. Ano ang nasa menu? Tanong ko. Steak, salad, at dessert, kung mayroon kang silid, sabi ni Tamara. Mukhang maganda. Kumuha tayo ng ilang bote ng pulang alak na ipapasabay dito. Lampas na ng hating gabi nang makauwi ako. Nagkaroon kami ni Tamara ng napakagandang gabi at nagplanong magkita muli sa susunod na Sabado. Nakatulog ako ng pinakamagandang gabi simula nang umalis si Beth. Kinaladkad ako ni nanay sa simbahan noong linggo. Natagpuan at nag-alok si Connie sa isang bahay. Sinabi ko sa kanya na isumite ang purchase agreement sa accounting para sa tseke. Nakipagkita ang mga batang babae sa kanilang ina para sa tanghalian sa mall at kalaunan ay sinabi sa akin na hindi naging maganda. Ibinunyag nila na may nakilala akong isang tao at umaasa silang tutulungan niya akong gumaling. Sinabi rin nila kay Beth kung ano ang natagpuan nila sa computer ni John. Sa unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito, nawasak si Beth, alam na nawala niya ang pagkakataong makakuha ng nag-iisang kustodiya ng aming mga anak na babae. Naniniwala ang mga batang babae na siya ay depressed. Samantala, nagsampa ang district attorney ng maraming kaso ng statutory assault laban kay John. Ipinabatid niya sa mga magulang ng mga naunang nagdurusa ni John na pinatira ni John ang isang babae na may 2 menor de edad na anak na babae. Karamihan ay sumang-ayon na magsampa ng kaso upang protektahan ang mga batang babaeng iyon. Naaresto si John kinabukasan sa bahay sa harap ni Beth. Napagtanto niya na hindi niya makukuha ang kustodiya ng kanyang mga anak. Ang isinulat ng kanyang divorce lawyer sa orihinal na petisyon ay natutupad para sa kanya, hindi kay James. 2 buwan matapos makilala si Tamara, nakalabas na si John sa piyansa. Tinapos namin ni Beth ang diborsyo, na nakatanggap siya ng $4 milyon. Wala siyang nakuhang share. Kinumpirma ng DNA tests na ang Bo at Bree ay aking mga biological na anak na babae. Nakakuha ako ng nag-iisang kustodiya, at si Beth ay may liberal na karapatan sa pagdalaw, basta't wala si John. Sa panahon ng mediation, itinuro ko na maaaring gusto niyang patirahin si Beth upang ma-access ang aking mga anak na babae. Ang pagkarinig nito ay nakasira kay Beth. Ang pera na ibinigay ko sa kanya ay magbibigay daan para sa isang dekalidad na buhay kung mamumuhunan ng maayos. Ibinigay ko sa kanya ang mga pangalan ng 2 investment advisor. Nang matapos ang diborsyo, lumipat na si Connie at Tom kasama ang kanilang 5 anak. Natuwa si nanay na makilala sila.
Sinabi niya na ang kanyang buhay ay napuno ng mas maraming pagmamahal kaysa sa kanyang nawala, at nakita ko ang katotohanan doon. Nanatiling CEO si Connie. Nasira ang reputasyon ni John, at kahit na ang kanyang mga kaibigan sa buong buhay ay tumalikod laban sa kanya. Ang kanyang mga legal na bayarin ay tumataas. Naniniwala ang aking mga anak na babae na itatapon siya ng kanilang ina kapag natapos na ang diborsyo. Nag-aalala sila tungkol sa kanyang depression. Maayos ang pag-usad ng takeover. Naabutan namin ang mga kontratang naantala ng bankruptcy at nauuna sa schedule. Karamihan sa mga kontrata ay mauuwi sa mas mura kaysa sa napagkasunduan. Nagpasya kaming mag-rebate ng 10% pagkatapos matanggap ang huling pagbabayad. Binawasan namin ang gastos sa paggawa ng 50%. Lumipad ako upang makita ang mga pagbabago at bagong gusali. Nakuha namin ang mga labis na property na ipinagbibili sa tinaasang halaga. Nakipagtulungan ang human resources sa mga dating empleyado, at mahigit sa kalahati ang naging contractor sa aming mga bagong retail location. Binigyan namin sila ng mga loan na walang interes para bumili ng mga truck at kagamitan mula sa amin sa mga presyong wholesale, kasama ang isang QuickBooks accounting program. Binawasan ng unang pangunahing pagbili ni Ted ang aming mga gastos sa bawat item ng 20% dahil sa pagtaas ng volume at mahusay na mga negosasyon. Muling inorganisa niya ang aming diskarte, na binabawasan ng malaki ang mga gastos sa paghawak, na nagpapatunay na siya ang tamang pagpipilian. Mahal ni Ted at Jackie ang kanilang bagong bahay at unti-unti itong ginawang personal. Tuwang-tuwa ang upper management dahil ang mga write-off at pagkalugi ay binawasan ng 2/3. Hinala namin na gusto ng mga nasa kapangyarihan na tahimik na hawakan ang bankruptcy upang itago ang ilang bagay, at kami ang tanging alok. Kinuha ni Tom ang kanyang dating kumpanya upang tasahin ang aming halaga dahil sa aming paglago. Naghahanda kami ni Nanay para sa isang barbecue sa kanyang bahay, kung saan unang makikilala ni Tamara ang lahat. Kinuha ko si Tamara ng maaga upang makilala niya ang aking mga anak na babae bago dumating ang mga tao. Napakaganda ni Tamara sa isang puting damit na may birda ng monarch butterfly. Nagbahagi kami ng ilang halik bago umalis. Dumating kami sa Nanay na magkahawak kamay, at lumapit sina Bo at Bree na nararamdaman ang aking nerbiyos. Sabi ni Tamara, "Relax." Pagkatapos ng mga pagpapakilala, sinabi ni Bo, "Kung girlfriend ka ng tatay ko, pumili siya ng maganda." Inamin ni Tamara na kasing kinakabahan siya tulad ko. Naging matagumpay ang party, at mabilis na nakisama si Tamara sa aking pamilya. Napansin ni Ted, at sinabi, "Mukhang nagmamahalan kayong dalawa." Iminungkahi niya na sumayaw kami sa bayas mamaya, at sumang-ayon ako. Ipinabatid sa akin ni David na sa palagay ng ay makakakuha si John ng hindi bababasa. 7 taon dahil sa bilang ng mga magulang na tumitindig laban sa kanya. Sa palagay ni Joanne ay mahusay si Tamara para sa iyo ngunit nag-aalala na sisirain mo ito. Sabi ni David, nagbiro ako, bakit palaging iniisip ng mga babae na kasalanan ng lalaki? Pinanood namin ni Tamara ang mga manlalangoy sa tabi ng pool, at napansin niya ang aking pagkabalisa sa mga swimsuits ng aking mga anak na babae. "Makaluma ka," sabi niya. "Ganoon din ba ang iyong ama?" "Oo." Tugon ko. Gusto niya na maging pinakamahusay kami at naniniwala na ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Nakakalungkot, iyon ang nagtulak kay Beth palayo. "Kung ang aking unang asawa ay katulad mo, magkasama pa rin kami," sabi ni Tamara, at nagbahagi kami ng halik. Nagbiro si Bree, "Cool it, tatay." Hindi pa siya ang aming bagong nanay. Tumakbo ako sa pool para makipaglaro sa aking mga anak na babae, at pinanood kami ni Tamara. Kalaunan, kumuha ng mga larawan ang mga batang babae at ipinadala ang mga ito sa kanilang ina, na nagpapakita na seryoso ito. Napakasarap ng pagkain, at nagpasalamat ako sa mga kitchen staff. Hindi kami mapaghihiwalay ni Tamara. Nakilala namin sina Ted at Jackie sa isang Irish restaurant, sumayaw hanggang sa magsara,
at inihatid ko si Tamara sa kanyang pintuan. Kinabukasan, namili kami bago sumama sa aking pamilya para sa hapunan. Nag-text si Bo, "Nasaan ka?" Naghihintay kami. Dumating kami ni Tamara, at sinabi ni Bo, "Mayroon kang ipapaliwanag, tatay." Ngumisi ako, na nakakuha ng atensyon ng aking kapatid at ina. Humingi ako ng champagne at baso para sa lahat. Nakatalikod ang mga kamay ni Tamara, at ngumiti ang aking ina, na napagtanto kung ano ang nangyayari. Inihayag ko, nag-engaged kami ni Tamara ngayong hapon. Sumabog sa kagalakan ang silid. Nagpadala si Brie ng video sa kanyang ina, na kalaunan ay nag-overdose ng mga sleeping pills at hindi na nagising. Sinisi ni na John at Beth ang isa't isa